Tunay na kakaibang experience ang makita ang mga dugong sa ilalim ng dagat. Kagaya na lamang ni Elaine Kunkel, isang American biologist, na ipinagmamalaki sa lahat ang pambihirang kuha niya sa dugong habang ito ay kumakain. My emotion when I saw the dugong was one of amazement that there was something so big in the ocean. It struck me that I was extremely lucky. There's only a few of them in that area, and then it was fascinating and an excellent experience that we could dive with him for over 60 minutes, and he didn't mind us. At ang kuha naman ni WWF consultant Mavic Montillano, front page edition pa sa isang broadsheet. Sobrang rare siya na animal, and hindi siya nagsisurface basta-basta. Kaya yun lang instance na makakuha ka ng photo niya, even yung stranding, malaking na parang for a wildlife enthusiast, malaking na yun, malaking bonus na. Kaya naman sa aming pagpunta sa Palawan, hindi tumigil ang aming grupo hanggat hindi namin sila na idodokumento. Ayon sa pag-aaral, isa ang Palawan sa mga isla sa Pilipinas na may naitalang dugong sighting. At sa unang pagkakataon, nakunan din ng mga lente ng aming kamera ang mga nanganganib ng maubos na dugong. Diretso mo lang. Tahimik ang dagat, maging kami ay maingat sa aming pagkilos. Pero nangingibabaw ang kakaibang tunog na aming narinig galing sa dugong na ito. Infant stage pa yung pag-aaral, pagsusuri ng sounds or acoustics ng dugong. Hindi siya katulad ng sound ng whales and dolphins na matagal na pinag-aaralan. Hindi natin alam. But merong sounds na pag-aralan na ngayon ng dugong na kumakain sila. May sound silang ibang pinuproduce pag nag-iisa sila. Maya-maya pa isang dugong sighting pa ang itinuro sa amin. At sa pagkakataong ito, nakakatuwang makita ang dalawang dugong na mapayapang lumalangoy sa karagatan. Sinasabi sa mga lumang kwento na sila ay mga sirenang tagapagbantay ng dagat. Napagkakamalan sila noon ng mga sirena dahil sa malataong hugis ng kanilang katawan at magiliw na kilos sa ibabaw ng dagat. Ano kuya? Kita? Ayos! Wala mo kayo? Isa? Okay naman. Sa ngayon, ang mga dugong ay napapabilang sa listahan ng threatened species. Nakakalungkot isipin na ang mga hayop na minsang itinuring na ating mga ninuno na ang tagapagbantay ng ating karagatan ay nanganganib ngayon mula mismo sa kamay ng mga tao. They're just so rare. And if you go to the books and read up a little bit about them and the family or the genuses that they come from, then you'll see that they're the last of many that have gone extinct because of hunting or their environment has just been destroyed. Ang status niya is probably one of the most endangered marine mammals sa buong Pilipinas. Unfortunately, hindi siya popular. Unfortunately, hindi siya kasing cute ng dolphin na everybody wants to touch and see. Nang
nakilala ko ang batang dugong na si Sam na na-stranded noon sa Zamboanga, naisip kong hindi ito ang sitwasyon na dapat nilang kalagyan. Dalawa! For sure! Dalawa! At ngayong nahanap na namin at nakilala ang ibang kalahi ni Sam sa ibabaw at ilalim ng dagat, sa wakas ay iiwan namin sa inyo ang imahe ng mga dugong na buhay at nasa wild. Ako si Doc Fred Resio, born to be wild. Pamilyar na muka ang laging sumasalubong sa amin. Gaya ng pawikan, hindi rin nalalayong maglaho ang isdang maming sa karagatan kung hindi ito maproprotektahan. Maaaring maubos ang kanilang lahi. Pag hindi mo sila nakikita, syempre naapektuhan ka dahil hindi mo alam eh. Baka yung pinaglalaban mo, wala na. Yan ang hirap nun. 300 kilometers. Ito naglakbay